ay lahat ay nakatutok sa manalig na presensya ng Diyos. Sa natin ang ating mga Biblia sa Esther chapter 4 verse 16. At ito po sa harapan ay makikita rin natin ang kapahayagan ng Lord sa Esther 4:16 sa wikang English sa King James Version. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so I will go into the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. So ano mamagat ng ating napakagandang mensahe sa araw na ito? If I perish, I perish. If I perish, I perish. Sa Tagalog, mamatay na akong mamatay. If I perish, I perish. Once upon a time, there was a story in the Bible and also in the history. There was once an impulsive king. Ang haring ito ay padalos-dalos, pabigla-bigla ayon sa history. At may mga action siya na masabi natin dahil nga impulsive ay hindi maganda. Ang haring ito na tinutukoy ko mula sa banal na kasulatan ay si Haring Xerxes. Si Haring Xerxes na tinatawag din Ahasuerus. Si Haring Xerxes ay nag-celebrate at ang kanyang celebration ay tumagal ng 6 months. Pagkasabi 6 months. Napakayaman nitong Haring Xerxes na ito. At ang mga military leaders ng Persia at Medes, ang mga princess, ang mga nobles from different places ay pinatawag niya to celebrate with him. At pagkatapos po noon ay after ng 6 years nag-celebrate pa siya ng 7 araw pa para naman sa kanyang mga tauhan, sa mga leaders niya doon sa palasyong kanyang kinalalagyan. Hindi nagkasya, no? After ng 6 years, nag-celebrate pa ng another 7 years. May tao pa po ba rito? Anong sabi ng Biblia? This is what happened during the time of Xerxes. The Xerxes who ruled over 127 provinces, stretching from India to Kos. Masabi natin yung provinces na ito noong unang panahon, provinces ang tawag nila. Pero ito po ay mga bansa-bansa. May tao pa po ba rito? For a full 180 days, he displayed the vastness of his kingdom. Ako po'y nagbabasa sa Esther chapter 1, beginning verse 1. For a full 180 days, he displayed the vastness of his kingdom and the splendor and the glory of his majesty. Isipin mo, no? Half year ang kanyang celebration. Matapos ng half year, nag-celebrate pa siya ng 7 days. Ang yaman talaga nito. Isipin mo, half year na celebration na walang tigil. Siguro kahit si Henry C, hindi niya to kaya. Siguro magsasara ang Save More. Di ba? Halos kahit saan ka pumunta, puro Save More na lang yan No? Siguro half year na celebration, baka hindi to kayanin ni Henry C. Hindi rin to kayanin ni Lucio Tan o ni Gokong Wei ng Robinson. Maging si MVP ng Channel 5 at siyang may-ari na ngayon ng Smart Araneta Center at binibili pa yung pan at kanya pa yung PLDT. Siguro sa 6 months celebration, baka hindi nila kayanin ito. No? Pero napakayaman ni Haring Xerxes, 6 months na celebration. Baya akalain mo hindi pa nagkasya? Akalain mo meron pa siyang 7 araw? No? Upang sa ganoon, itong mga kasama niya sa palasyo ay patuloy pa rin ang pagse-celebrate. At ang sabi niya ay ito, drink all you can, eat all you can. Kaya lang ito ang sabi niya,
Yung iinimin ninyo, yung kakainin ninyo, yung kaya nyo lang, ha? Pag sobra, bawal. Itao pa ho ba rito? Ganun siya kayaman. Ngayon nung medyo high na siya in the spirit, no? Sa espiritu ng alak, medyo kalahati na yung kanyang pagkahay. Abay, naisip pa naman niyang ipatawag yung kanyang reyna. Ang kanyang reyna ay si Reyna Basti. No? At habang siya ay nagsiselebrate, siyempre yung reyna, nag-celebrate din naman. So isipin mo, yung selebrasyon ng hari, iba pa yun sa selebrasyon ng reyna. Ganon sila kayaman. Ano po? At ayokong maging kagaya nila. Tama na sa akin na may 10 kotse at merong 10 house and lot. Tama na sa akin yun. So, mga minamahal, nang pinatawag ni Haring Xerxes or Ahasuero si Reyna Basti, for what reason? Para i-display yung kagandahan ni Reyna Basti. Siyempre nga naman, sa loob-loob nga naman ng hari, may asawa kang maganda para kipat, nag-asawa ka ng maganda, kung itatago mo lang naman sa closet, magiging closet queen niya. So nag-utos siya, palabasin ng reyna, magsuot ng pinakamagandang kasuotan, sabing ganoon, at iharap sa mga tao, i-display yung kanyang kagandahan, sabing ganoon. May tao pa ho ba rito? Kaya lang po, alam ba ninyo ang nangyari? Hindi po tumugon si Reyna Basti. Tao pa ho ba rito? Hindi tumugon si Reyna Basti. Hindi tumugon si Reyna Basti. May tao pa ho ba? So, ngayon, medyo, di ba tingin sa magandang lalaki sa harapan? Ngayon po, ang nangyari po, hindi po yun ang magandang lalaki, ito po yung magandang lalaki. Magandang ni-electric pa, hindi nga mga maganda yan. Kanya papalitan natin ng aircon. So, mga minamahal, medyo nagtimpi ang Haring Ahasuero, nagtimpi siya. Pero nung siya'y nakapag-isip-isip na, pinatawag niya yung kanyang advisors. At ayon sa kanya, anong masasabi ninyo sa ginawa ng asawa ko ng reyna? Pinatawag ko siya dahil talaga namang napakaganda niya at gusto kong ipagmalaki yung kanyang kagandahan. Ganyan. Sa hindi niya pagtugon, anong dapat natin gawin? Sumagot kayo yung isang advisor niya. Kung mamarapatin po ninyo, iibigin po ninyo, kayo po ay magpalit ng asawa. Parang damit Itaw pa ho ba rito? Ito po ang gawin ninyo. Sa lahat ng inyong nasasakupan, magpahanap kayo ng magandang dilag. At ang magandang dilag na ito ang ipapalit ninyo sa inyong asawa. Naku, sana yung panahon ni Haring Xerxes, huwag sanang maganap sa panahon ngayon. Na kapag ang asawa ay hindi makikinig sa asawang lalaki, pwede nang palitan. Huwag naman. Nahirap yun, di ba? Kung yun, matagal ka nagpalit ng asawa, si Brother Eric. Hindi si Eric yung walang to, ang ibang Eric yun. Tayo naman, napakaraming Eric di ba? Napakaraming Eric, merong Eric Estrada. Di ba? Merong Eric Santos. Ang ganun I'm not referring to Eric Diabolans. Or Diabolango. So, ang plano, palitan si Reyna Basti. At maghahanap ng magandang dilag na ipapalit kay Reyna Basti. Ano po? Nagustuhan ng hari? Nagustuhan niya, sige, palitan. No? Maghanap ng magandang dilag. Abing gano'n. Ngayon, pinatawag ngayon yung mga magagandang dilag at sila ay, hindi ko na po iisa-isahin pa ang kwento. Upuan ninyo. Nung ayaw niyong basahin sa isang upuan ang Book of Esther. Ang Book of Esther ay natatagpuan sa Old Testament. Esther tapos Job, Nehemiah, Esther tapos Job. You can find Esther in the middle of Nehemiah and in the book of Job. Ano po? At hindi ko na isa-isahin pa kung ano yung mga paghahandang ginawa upang sa ganoon ay talagang bago umarap sa hari ang dilag na iyon. Talagang napakaganda at napakabango. At ako maging hari pala. Grabe.
hari. Isipin mo, bago harap sa iyo mapapangasawa mo, pambihira, akalain mo ba namang napakaganda at napakabango niya? At ayon pa sa aking pag-aaral tinatabihan muna yata ng hari yan pag hindi nagustuhan, sabay didispatcha. Oy! Ano yun? May tao pahubar ito kasi hindi nga Kristiyano May tao pahubar rito. Alam mo, di ba, minsan pag namimili ka sa mga mall, di ba, sa mga department store, sa mga grocery, di ba, mga perfume, tama? Minsan, meron silang tester, tama? Tester. Hello, are you still with me? May tester sila. Pero kung minsan walang tester, di ba, nakalagay, no trial, please. May tao pahubar rito. Minsan, alam niyo, may maraming lalaki, matalino Pwede ba bago tayo magpakasal, trial muna? Pag hindi mo nagustuhan, oy, ganun Pero, taas yung mga dalaga rito, taas yung mga dalaga. Sige po, sabihin nyo, no trial, please. So mga minamahal, meron ngayon na lugar na ang tawagin ay Susan. Sa English ay Shushan. At ang lugar na ito ay nandito ang mga Israelita. Sila ang mga Israelitang pinabalik na ng Diyos sa kanilang bansang Israel. Pero hindi sila bumalik. Kung alam niyo ang kwento, minsan silang nagkasala sa Panginoon dahil sa kanilang magkakasala. Winasak ng Diyos ang Jerusalem, ang Israel, at sila ay kinuha ng hari ni Nebuchadnezzar at sila napunta ng Babylon. At pagkatapos, hanggang ang Babylon na ito ay iba na ang naging hari, naging Medes Persia na, at dumating na nga na si Hari Xerxes na, si Hari Ahasuerus na ang hari. But before that, may mga pagkakataon po na sila pinabalik na sa kanilang bansa. Pagbalik na kayo sa inyong bansa, doon na kayo manirahan, kayo na kayo ng templo roon, nasa pamanakay sa inyong tunay na Diyos. Pero ang mga Israelitang ito ay hindi bumalik sa kanilang bansa. Nanatili sila sa kanilang bansang Shushan. May tao pahugot sa Shushan sila nag-stay. At ang oras na yun, nang narinig ni Mordecai ang panawagan ng hari na naghahanap ang hari ng dilag na mapapangasawa, marahil sa kagustuhan ni Mordecai na maging politician ang posisyon na hindi lamang manatili sa Susan kung hindi pumunta sa palasyo. Akalain mo ba naman ang kanyang pinsan na si Hadasa? Hindi hasa-hasa, Hadasa. Ang kanyang pinsan na si Hadasa ay sinabihan niya at ang pinsan niya ito ay itinuring niyang parang tunay niyang anak sapagat nang namatay ang nanay tatay niya ni Hadasa ay siya na ang naging ama-amahan nito. At ang sabi niya, dahil nakita niya that Hadasa was lovely in form, was lovely to look at, ang sabi niya, sige, magpresenta ka to be a queen. At noong oras na iyon, si Hadasa ay napapunta sa isang eunuch, sa isang eunuko. At yung eunuch na naka-assign sa kanya ay naging hani sa kanya. At talagang pinaganda ng lubos si Hadasa, pinabango ng lubos si Hadasa, at tinuruan siya. Pagharap po sa hari, ganito ang gawin mo. At nung siya humarap sa hari, nakita siya ng hari, beautiful, sabi niya. So ang ginawa ng hari, sa dami ng mga nagpresenta, ang dami mo, dami nagpresenta, sabihin ng Panginoon, hallelujah, parang sarap yata ng gano'n, Ang mira, marami nagpipresenta sa'yo mapapangasawa, Ang sarap ng gano'n. Ipapipila sa'yo, ako na lang. Wala ka bang boyfriend, tayo na lang dalawa. Wala ka bang girlfriend, tayo na lang. Pwede ba tayo na lang? Pwede ba ako na mapakasawa mo? So sa napakarami ng mga dilag na yun, ng magagandang dilag, wala from 127 provinces, and we could say 127 nations, nakalayan mo si Hadasa. Kita ko ba rito? Ang napili ng hari, iba talaga ang ganda ng Israelita. Pero mas iba ang ganda ng Pinay. Amen? Tingnan nyo nga yung Pinay nyo katabi. Tingnan nyo nga. Tingnan nyo. Wow! Marahil! Hindi siya matangkad. Marahil! Hindi siya maputi.
niya ang kagandahan ng tunay na Pinay. Amen? Lahat ng mga Pinay ay tumayo. Lahat ng mga Pinay ay tumayo. At pagsabing, thank you Lord, I am Pinay. Amen. Palakpakan natin si Lord. We must be proud to be Pinay. Amen? Walang tao. We must be proud to be Pinay. Hallelujah. Glory to God. At mga minamahal, ito na nga, si Hadassah ay naging si Reyna Esther. At siya po ay naging Reyna. Alam po, at si Mordecai ay naroon na sa gate ng palasyo. At kung pag-aaralan mo sa banal na kasulatan, once na ikaw ay nasa gate ng palasyo, may position ka. Once na ikaw ay nasa gate ng isang city, nasa position ka. Kita ang pahubad ito, and perhaps, probably, ito talaga ang pangarap ni Mordecai. And he uses his cousin, Hadassah, and later on became Esther, na upang sa ganoon ay makaposition siya. Ngayon, itong Haring Xerxes na ito na according to history, ano po ay very impulsive na eh. Nilagay pa naman itong si Haman na isang Agagita. Kung pag-aaralan nyo sa banal na kasulatan, ang mga Agagita ay kalaban ng mga Israelita. Kaya pag nagbabasa kayo ng Biblia, dapat talaga kayo ay talagang isinasa puso ninyo ang pagbabasa. Kita ang pahuga ito. Pag sinabi niyong Agagite or Agagita, ito ba'y kalaban po ng mga Israelita. At mga minamahal, itong Haring Xerxes, nilagay pa naman si Haman bilang kanyang prime minister. Kita ang pahuga ito. Kanang naman niya, right hand niya. At lahat ng pamamahala ay binigay sa kanya. Alam niyo, noong unang panahon, kapag ang hari ay nagpatupad ng isang bagay, hindi na namabali yan. Lalo na kung hindi natatakan ng kanyang secretary. May tao pahugan ito. Nung nilagay niya si Haman, itong si Haman na ito, ay inutusan ni Haring Xerxes na ang lahat ng tao sa kanya nasasakupan, pagdaraan si Haman, yuyukod at gagala. Pero nang dumaan si Haman kay Mordecai, hindi yuyukod si Mordecai. May tao pahugan ito. Nung mga oras na iyon, listen very carefully, marahil from backsliding spirit, na-realize ni Mordecai, ako Israelita, I am a Christian. Bakit ako gagalang at maninikluhod sa flesh? Israelite means being symbolizes that you are a Christian or symbolizing the Spirit. Ito ang pahubar rito. Symbolizes the Spirit. Samantala pag sinabi mo, Agagita, Haman, ang ibig sabihin niya ay laman. Parang backsliding spirit. Nakapag-isip siguro si Mordecai. Ito ang pahubar rito. Kaya kung magkamisan yung mga backslider, hindi mo pwedeng isipin na isang araw na hindi mo pwedeng sabihin mananatili silang backslider eh. Amen? Maaaring isang araw sila ay makakapag-isip-isip at magpapaliglob sa Panginoon. May tawag ang hukang ito. Kaya siguro sa loob-loob ni Mordecai, bakit ako maniliglob dito? Nung nalaman ito ni Haman, na ibinabot nga kay Haman, na merong isang Jew. Kasi pag sinabi mo Israelite, Hebreo, Jew, Hudyo, Israelita, Hebreo, isang lahi lang yan eh. Pag sinabi mong Tagalog, Pilipino, taga-Manila, isang lahi lang yan. Kita o pahubang. So mga minamahal, na pag-alaman niyang Hudyo ang inilog nanikluhod sa kanya. Ano ang sabi niya? I am not satisfied just to kill Mordecai. Ako ay masisiyahan na patayin ang lahat ng mga Israelita. Lahat ng mga Hudyo. At pinuntahan niya ang Haring Xerxes. Kung magbibigay po ng kaligayahan sa inyo, ta-aprobahan po ninyo, meron pong isang lipi sa inyong nasasakupan na iba ang kanilang paniniwala. Sila ay nabagista sa inyong utos. Kung papahintulutan ninyo, magbibigay ako ng ganitong halaga na ilalagay sa palace treasury at magpalabas kayo ng utos, ipapatay
ang mga tao iyon. Ganun kanumi. Iisang tao ang nagkasala o papatayin lahat. Ang lupit. So mga minamahal, sabi ng hari, sige, sundin mo kung ano ang makalulugod sa iyo. May tao pa mo pa rin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ng palahan. At mga minamahal, nung nalaman ni Mordecai ang utos na iyon, napapatayin ang lahat ng mga Israelita sa lugar ng Susan, nagdamit sako siya. Ang mga damit sako ng lumang tipan ay pagpapakita ng matinding paghihinagpis. Ang mga damit sako ng lumang tipan ay pagpapakita ng prayer and fasting or being repentant for a sin. Pero ang reason niya kung bakit siya nagdamit sako ng oras na iyon, para ipakita niya ang kanyang matinding kalungkutan. At dahil siya nakadamit sako, hindi siya makapasok ng palasyo dahil bawal sa palasyo ang nakadamit sako. Nakita siya ni Reyna Esther at bilang kanyang ama-amahan, pinadala niya ito mula sa kanyang alipin. Padalan mo yan ng kasuotan. Tinanggihan ni Mordecai. At ang ginawa ni Mordecai, pinaalam niya kay Reyna Esther ang kalalagayan ng lahat ng mga Hudyo na nasa darating na March 7. Ano po? May tao pa po ba rito? Ayon sa New Living Translation, ay ipamamatay ang lahat ng mga Hudyo sa Susan. Wala silang karapatan na manlaban sa kanilang sarili at ang kanilang mga ari-arian ay ibibigay sa mga papatay sa kanila. Grabe. May tao pa po ba? At ang sabi ni Mordecai, kailangan kumilos ka marahil kung bakit ka naging reyna for such a time as this. May tao pa ba rito? Ngunit, sumagot si Reyna Esther, oo, ako'y reyna. Pero alam mo ba, na kahit ako'y reyna, hindi ako pwedeng lumapit sa hari. May tao pa ba rito? Yung reyna ang pinalitan niya. Pinalitan na eh. Anytime pwede rin siyang palitan ng hari. At alam ba ninyo ang batas ng mga panahong yun? Hanggat hindi pinapatawag ang reyna, hindi siya lalapit sa hari. At ang sabi niya, for about a month now, isang buwan na ngayon, hindi ako pinapatawag ng hari. At alam mo ba, kung ako'y lalapit sa kanya at hindi niya ako nagustuhan sa paglapit ko sa kanya, patay ako. May tao pa ho ba rito? Patay siya. Amen po ba? At para mangyari na ako hindi mamatay, meron siyang gold scepter. Sa aking paglapit na hindi niya ako pinatawag, ituturo niya ako ng kanyang gold scepter. Ahawakan ko yun, saka naman ako makakalapit sa kanya. May tao pa ho ba rito? At anong sabi ngayon ni Mordecai na kanyang ama-amahan na rin kanyang pinsan? Kung inaakala mo na ikaw na ang pamilya mo ay dahil nasa palasyo ay makakatakas, hindi! Kung papahintulutan mo na ang mga Israelite lamang sa Susan ang mapapatay, hindi tama yun! At kung hindi ka kikilos ngayon, marahil ang tulong ay magmumula sa ibang lugar. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. May tao pa ho ba rito? Balikan natin yung Esther 4:16. Ito po ang sabi ni Reyna Esther. Go! Gather together all the Jews that are present here in Shushan and fast ye for me. Sige! Lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Hebreo, lahat ng mga Israelita sa lugar ng Susan na kung saan naroon ng mga Israelita, ipag-ayuno ako. At ako rin at ang aking mga alipin ay mag-aayuno rin 3 araw at 3 gabi. Hindi kami kakain. May tao pa po ba rito? 3 days and 3 nights, hindi sila kakain. At hindi rin sila
iinom na ang ibig sabihin ay absolute fasting. Ano ibig sabihin ng absolute fasting? No water, no food. Pag ikaw ay hindi kakain, iinom ka ng tubig, that is normal fasting. Pero kung ikaw naman ay kumakain ng 5 times a day, at ginawa mong twice a day na lang or once a day na lang, ang tawag doon is partial fasting. Pero itong ginawa nila at ng mga panahon iyon ay ang tawag diyan ay absolute fasting. Alam mo, pag malamig ang panahon, okay ang absolute fasting. Pero pag mainit ang panahon, mahirap ang absolute fasting, matutuyo ka. Pero dedicated po, decided po si Reyna Esther. Amen po ba? Na tumulong. Pakisabi, decided. At nung oras na yun, ang sabi niya, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. At ako ay pupunta sa hari na labag ito sa kautusan. At ang sabi niya, at kung ako'y mamamatay, mamatay na. May tao ako ba rin? Nang ibig sabihin, tinataya niya ang kanyang sarili. You know, it was a hero's act. While others just stand and watching, pero iba si Reyna Esther. May tao ako ba ito? Iba si Reyna Esther. Si Reyna Esther ay hindi mananatili sa kanyang kinalalagan. Alam mo, pwede sa... Listen talaga carefully, tingin mo sa magandang lalaki sa harapan. Pwede sabihin ni Reyna Esther, maayos na ang kalagayan mo rito. At walang nakakaalam na ako'y Hudyo. Itinago natin Mordecai sa lahat ang maging sa hari na ako'y Hudyo. Kasi marahil ay hindi siya tatanggapin ng haring Xerxes na mapangasawa pag sinabi niyang kay Hudyo. May tao ba ho pa rin? Pwede niyang sabihin, ayos ang nalalagyan ko rito. Wala na akong pakailang, mga matay sila rin. Ako at ang pamilya ko, maganda ang kalagayan sa palasyo. Pero nang sabi niya, has ye for me. And I and also my maidens will also fast for 3 days and night. We will neither eat nor drink. And anong sabi niya? I also, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. Labag yun sa kautusan. At pag hindi niya magustuhan ang paglapit ko sa kanya, patayan ko. Pero itong sabi niya, mamatay na kung mamatay. Ang tao pa ho ba rito? Alam niyo, habang binabasa ko Book of Esther, I read Book of Esther so many times. Pero nung huling binasa ko ito, natagpo ko sa sarili ko, I cried. At parang gusto ko siyang gawing pelikula. Napakagandang gawing pelikula. Napakaganda. Patungkol sa pag-ibig, pwede rin sa pag-ibig. Patungkol sa action, pwede rin sa action. Drama, pwede rin comedy. Nariyan ang lahat. Kaya siguro sa mapupunin yun, binasa nyo ang Book of Esther, siguro mga kalahating oras tapos nyo yun. Kaya nyo bang magbigay ng kalahating oras para basahin ang Book of Esther? Kaya nga natin mahigit 1 oras sa cellphone eh. Kaya nga natin mahigit 1 oras sa computer eh. Tama? Kaya nga natin mahigit 1 oras sa labahin at sa prentsahin eh. Kaya nga natin mahigit 1 oras pag-i-stroll eh. Amen po ba? Pero na akong tanong, bakit ang mga tao pag nasa church inaantok? Bakit ang mga tao kapag nasa sini hindi inaantok? Hello? Kita ang ba rito? Kaya maraming tao ayaw sa church dahil nakakaantok. Ang gusto nila sa sini, hindi nakakaantok. Kaya tanungin mo maraming tao, church tayo, nakakaantok doon eh. Sa punta mo, sa sini, hindi nakakaantok doon. Ganun. Kapag ang tao may nasagap na chismis, sinichismis din ka agad. Amen? Chismis
chismis, nasagap yung chismis, di ba? Chismis, chismis. Ang gagawin niya, oh, chismis, 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 chismis. Yan. Kita ako ba ito? Pero bakit kaya ang mga tao nakatanggap ng magandang salita ng Diyos sa church? Umiyak pa yan, lungkot pa, naglubat tayo pa. Paglabas niya, yung napakinggan niya, tinago niya sa puso niya. Hindi siya nag-share. Bakit kaya gano'n? Mas madali bang ipakalat ang chismis kaysa sa salita ng Diyos? Bakit kaya yung cellphone laging kinakapat at tinitingnan kung may message? Bakit kaya ang computer ay laging tinitingnan, lalo na yung Facebook at yung Twitter account, pati yung YouTube tinitingnan kung may message, kung may bagong na-post? Bakit kaya? Pero bakit kaya ang Bible nasa isang kabila at hindi matingnan kung may message? Ito, hello. Kalabatin mo katabi mo, alam mo ba ang sagot? So, mga minamahal, after 3 days and 3 nights ng fasting, maaaring pumayat na sana si Reyna Esther nun, di ba? Maaaring mga mata niya ay, ano na, lumubog na, no? Pero alam ninyo, dahil siya ay galing sa presensya ng Diyos, bitao pa rito, dahil galing siya sa presensya ng Diyos, alam mo, pinuntahan niya ang hari, nakita siya ng hari, gandang-ganda sa kanya. Alam mo ba kung sino talaga yung mga magaganda at gwapong-gwapo talaga? Hindi yung galing sa parlor, hindi yung galing sa salon, hindi yung nagpa-milk ribbon, hindi yung mga nagpa-manicure, nagpa-facelift, nagpatangos ng ilong, nagpa-manicure, nagpa-nail art, nagpa-spa. Ang mga magaganda at mga gwapo, hindi yung galing sa barbero, yung mga galing sa presensya ng Diyos. At paggaling ka sa presensya ng Diyos, gandang-ganda sa'yo ang mga anak ni Satanas. Humanda ka, hahantingin ka nila. Itao mahu ka rito. Pero, kapag ikaw ay high in the spirit, kahit magbalikan pa ang mga Hulyo at mga Agosto, September, Oktobre at marami pa yan. Isa pa rin ang iyong deklarasyon. I love you, I love you, I love you. And my heart shall follow. Shall follow wholly after you. You see? Kita mahu ka rito. Amen? Amen! Nakpakan natin si Lord. Isipin mo from backsliding no? Mordecai rose up into a spiritual giant. Papatayin ng mga Hudyo. Hindi ako papayag from backsliding to spiritual giant. And maging si Esther, pumayag ba naman siya na kung wala sa Bible yan, pero sa history, malamang na nung binatawag siya ng hari, sinipingan muna at pag hindi na gusto sa kapinilayas, pumayag siya ng gano'n. Pero from backsliding, you know, Queen Esther rose into a spiritual giant. Kaya, huwag kang magtaka kung mga makakakita ka na mga ilan lamang nasa Facebook sila, laman sila ng pahayagan, laman sila ng internet, laman sila ng usapan ng chismisan, pero isang araw nagulat ka, sinimunin ka sa harapan. Hallelujah! At ano na ang mangyarihan? Kasi, tama mo magkaminsan ng kasabihan, love is lovelier the second time around. Amen? Kaya pakiusap ko sa mga Old Testament leaders, bigyan natin ng chance ng mga nagbabalik. Mag-giveaway tayo! Sana ang puposisyon lingkod ng Diyos. Marami pa tayong puposisyon na. Kita o mahuba nito. Amen? Amen! Kaya alam nyo, natutunan ko sa Panginoon, hindi ang magtanim ng galit. Ang natutunan ko sa Panginoon ay hindi yung hindi magpatawad. Ang natutunan ko sa Panginoon ay patuloy na magbigay ng chance. Magbigay ng chance, magbigay ng chance. Amen. At sabihin, anak ko, magulang ko, kapatid ko, naliligayahan ka ngayon dyan sa iyong
Kasalanang ginagawa, sa pag-inom mo ng alak, sa pag-inom mo ng sabon ng drugs ng marijuana, nasisiyahan ka ngayon dyan, sa Facebook, sa internet, sa Twitter account, sa YouTube, nasisiyahan ka ngayon dyan sa magpapalit-palit ng jowa. Pero anak ko, magulang mo, kapatid ko, walang tunay na kaligayahan dyan. Magbalik loob ka sa Panginoon at sa Panginoon ay mararanasan mo talaga ang tunay na kaligayahan. For in His presence there is fullness of joy. Psalm 16 verse 11. In His presence there is fullness of joy. May tamang pa ho ba rito mga minamahal? Meron naman talaga inaalok na saya. Ang alang, ang dress, ang sigarilyo, babae, malaki, kabakat, katombo yan, etc. Pero alam ba ninyo, higit sa lahat na masarap sa piling ni Lord? Kaya anong sabi ni Reyna Esther? Anong sabi niya? Balikan namin yung Esther 4:16. And so when I go in unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. Mamatay na kung mamatay. Ito ang pagbuhay. Pero salamat sa Diyos. Listen very carefully. Nang ako ay nag-full time sa Panginoon, hindi ko inasahan ng biyaya. Hindi ko inasahan ng pagpapala. Basta alam ko lang mahal ko ang Diyos. Mag-full time ako. Even without salary. Basta alam ko mag-full time ako, maglilingkod ako sa Panginoon. At yung salita ni Reyna Esther na ito, nasabi ko rin sa sarili ko yan. Okay na? Patay na o patay? Basta ang mahalaga, makapagbigay ako ng magandang halimbawa sa marami, may totohanang naglingkod sa Diyos. Yun eh. Pero alam ba ninyo, napakabait ng Diyos. Kapag ikaw pala, listen very carefully, napakagandang revelation, isulat ko ito. Kapag ikaw pala ay totohanan na maglilingkod sa Diyos, kapag ikaw pala ay totohanan gagawa sa perpektong kalooban ng Lord, hindi pala papahintulutan ng Diyos na ikaw ay mamatay. Dahil ikaw ang kailangan ng Panginoon. Amen? Para paunahan sila sa pagbabagong buhay. Para paunahan sila sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Para paunahan sila sa pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Nag-full time ako, walang salary, walang perasong allowance lamang. Nagsimula akong mag-full time. Ang allowance ko, hindi kayo maniniwala, 10 pesos in a week. How will I live for just 10 pesos in a week? Then from 10 pesos in a week, it rose up into 40 pesos in a week.